Nako, ang tagal ko nang sinasabi sa inyo, paulit-ulit na lang tayo. Ikaw din masasaktan yan sa huli. O, sige na, andito na ako sa coffee shop. Bye-bye. Baba na niya yun. Kanina pa siya nag-uusap. Nababa na ba? Dapat niya ibaba na yan kasi walang patutunguhan. Baba lang ng baba yung patunguhan ng pads. Sige, kung nababa na, order na tayo. Nababa mo na? Babang-baba na po mga fathers. Ano po order natin? Ayun, Ayan, sige, parang okay. galit siya, no? Parang masama loob mo. Ay, hindi naman father. Ano po May order kaaway niyo ka ulit? ba? Si Tia B po kasi paulit-ulit na pinasabihan niyo. Bakit ano ba problema niya? Love life niya. Ay, Problema nga talaga Problema yan. talaga Oh, yan. well, anyway, order na muna tayo, Pa-order Father. kami, sige Gusto ko na. magkape? Sige po, ano Ako order yung niyo? espresso. Express. Espresso. Ako naman, gusto ko yung caramel masyado. Namiss ko yata yung malamig na kape. Ayan. Ayun. The second day ko na, tama na yung mag ko. Ayun, tama, sige. Pero, ayan, pwede ba may magtanong? Makimarites ka. Ayan, sige. Oo. Bakit ba parang galit ka na kay Chubby at marami ka nang sinasabi sa kanya bago mo ibaba yung phone? Kasi, padinidiin natin yung babae mo po. Kasi father, paulit-ulit yung problema niya. Paulit-ulit ko sinasabihan na iwanan niya na. Ayaw pa rin niya. Bakit? Mali ba o tama ba ang sinasabi? Oh, mali ba o tama ba? Oo nga mga father, mali ba o tama pa ba? Sige. Alam mo, Father, minsan naalala ko merong quote yun, tough love. Na minsan, kailangan ng tough love para matuto tayo sa buhay. Oh, so kailan nagiging tama ang mali? O kailan nagiging mali ang tama? Pagka sa tough love ba, merong mali, may tama? Tama kayo, tama kayo. Ako naman eh. Ano nga ba ang tough love? Dito sa ating kwentuhan sa Kape! At Kampay! Father, na-experience mo na ba yung tough love? Na-experience ko na ba ang tough love? Ay, Father, tough love ako eh. Tough ako magpakita ng love. Paano? Well, in terms of discipline, ganyan ako eh. Yung way of disciplining ko is my way of showing love. Kay staff, kaibigan, o kapamilya, ganun din sa mga nagiging karelasyon, no? Ang ini-inflict ko lagi, discipline. Discipline. Kaya, dahil mahirap ang discipline, doon parang nami-misinterpret lagi. Dahil nahihirapan, nasasaktan, kaya medyo doon ako lagi misinterpreted. Pero ginagawa ko yun dahil mahal ko yung isang tao. Ikaw ba? Tough love ka ba? Real talk kasi ako palagi, Father. Kapag may mali. Pag tama. Kapag tama, pupurihin natin. Pero pag may mali, humanda ka. Sasabihin ko talaga sa'yo kung ano yung pagkakamali. Masakit nga yan. Excuse me po mga father, ito na po yung order nila. Okay. Ba't tayo nakahawak dito? Bababa ba? Bababa na tayo. Bababa na. Nakababa na po yung order Nakababa niyo. na. Thank Salamat. you. Ayan. Ayan, may tanong kami. Maganda yung tanong namin ni Father kanina sa isa't isa. Sige, Pads. Do you experience or practice tough love? Paano ka ba magmahal? Paano ka magmahal? Tough ba? Ganon. Ay, naku. Ay, naku. Eto na, nag-open na. Oo. Sige. Oh, go sige. ahead. Parang hindi naman tough love kasi maluwag naman. Maluwag, hindi Maluwag. masikip. Masikip. Hindi ko siya maluwag. Parang I let the Person be. person grow. You let the person grow. Pero ibig sabihin ba nun, hinahayaan mo lang siyang mag-grow, hindi mo ginagabayan, hindi mo Paano yung tinuturuan? paulit-ulit na pagkakamali, no? Kuwari, sinabihan mo ng ganito dapat, hindi talaga natututo. Paulit-ulit yung pagkakamali. May gabay pa rin, in a way, pero hindi yung super masasakal na. Kasi baka pag nasakal yung tao, mas magwala siya. Kailan mo ba kasi sinasabing nasasakal mong tao? Ibig sabihin ba, ginagawa mo yon para sakalin siya o saktan? Hindi ba, hindi naman?
Hindi, pero kasi yung iba, di ba, Father, ang dating sa kanila, sa sobrang higpit mo sa kanila, parang hindi, wala na silang freedom. Ganun pala yun. Ganyan ba ang naranasan mo doon sa kausap mo kanina? Siya, feeling ko yun na-experience niya. Kasi alam mo, Father, magandang papagkwentuhan natin itong tough love. Kasi most of the time, this is misinterpreted by people. Hindi natin minsan nagigets na akala kasi natin yung love dapat soft, Yes. cuddly, cute, sweet, di ba? Cute na. Calm. O, patwitams, Patwitams. gano'n, di ba? Pero nakikita natin that even in correction, even in helping the person grow and mature, sometimes if it is tough, it is still love. Yes. And do you believe in tough love? Naniniwala ka ba doon? Na mayroong pagmamahal kapag ikaw ay hindi naman malupit, no? O ikaw ay nagdidisiplina, ikaw ay masungit, ikaw ay nagtitikis, no? Tinitikis mo muna bago talaga siya matuto o bago mo ibigay ang isang bagay. I think, Father, ang key dun talaga is love. Kasi kung tough lang, talagang mananakit tayo, makapagsabitaw tayo na hindi magandang salita. Pero if we always remember the word love is there, ibig sabihin nun, you're part of loving unconditionally. I think even God practices sometimes tough love eh. Yes. Sa Bible, di ba? Minsan kailangan disiplinahin yung bayan ng Israel. Disiplinahin yung mga pariseo at mga eskriba. May pagdidisiplina at kasama sa pagmamahal yun, Father. And sabi mo nga kanina, kino-correct, no? Ang pag-ibig hindi kinukonsinte. No, dapat kino-correct mo kapag meron kang mali o hindi magandang nakikita, kailangan mo sabihan, hindi kailangan ipagpatuloy. At madalas, syempre, kapag ang isang tao ay nako-correct, well, technically nasasaktan. Masakit talaga pag may sinasabi kang mali. Kanina, yung pag-uusap ninyo, paano mo ba, paano ba naiintindihan pa itong tough love na ito? Kasi parang yung paulit-ulit niyang nararanasan, hindi niya maiwasan, paulit-ulit doon, parang kahit ilang beses nang sabihin na itigilan niya na yun, go pa rin siya ng go doon. So, di ba parang ang hirap? Mahirap talaga. Kaya magandang tignan natin sa bahaging ito, what are the characteristics of tough love? At meron tayong maibibigay na ilan. Number one, Father, yung sinasabi nating boundaries. Kasi in any relationship, whether it's in the family, friendship, kahit yung mga love life natin, merong mga bagay na acceptable at hindi, may mga bagay na tama at mga mali. O sige, punta muna tayo sa usapin at relationship within the family. Parents to children. O, asaan doon ang boundaries na sinasabi? Hanggang nasaan lang ba ang magulang? Hanggang nasaan lang ba ang mga anak? Kayo ba, halimbawa, kapag nagpapaalam ang anak na Yan. lalabas, merong malilate ng uwi, o kaya merong mga group Curfew. project, o ano ba doon? Pwede ba siyang pakialaman ng magulang o hindi? Ito, Father, experience ko lang, no? At least, habang andun ka pa sa puder ng ng magulang mo, you have to follow rules eh. You have to follow rules. Ito, example, no? Tatanda na namin mga kakapatid. Sa bahay kami essentially lumaki, no? Kahit nung lumabas sa seminary. May rules. So, ibig sabihin, kapag sumuway ka sa rules na iyon, no? Hanggang dito lang, hanggang ganitong oras lang, may mapapagsabihan ka talaga. Pero, hindi naman yun yung pagsasabihan ka na parang wala ka nang ginawang tama, kundi sasabihin sa'yo kung ano yung tama at mali kasi eventually, as you go along the way, it's for your own good eh. I agree with that, Father. No, yung boundaries doon nandoon sa rules, no? Nandoon sa rules. Nasa sa'yo naman 'yon bilang anak kung susuway ka o hindi. Ang magsiset nun, syempre, ang magulang. Una, sila pa rin yung nagagabay sa'yo. Sila yung tumatayo mong guardian. Sila yung parents. So, sila yung talaga yung magsiset ng rules. Ngayon, kung hindi mo kaya yung sa rules na pinapatupad ng iyong mga magulang, well, I guess, no, importante, you communicate that. You communicate. Mapapag-usapan naman eh. Pero ikaw, Ayan, sa ganung aspeto,
tingin mo, saan minsan sumusobrang magulang at saan naman sumusobrang anak? Ayun, tama, maganda. Bilang anak pala. Ako magulang. Yes, magulang lang, pero hindi pa magulang. Nagkakagulangan, gano'n. Ayun. Sige. Sa personal experience, Father, kasi at 45, Ay, wow. Oh. Fresh. fresh. Dalisay. Age reveal! Puro. Walang bahid. May curfew pa din po ako. Oh. Oo, So, nararamdaman mo ba tough ang magulang mo doon? ang natutunan ko nung una may ines kasi parang yung mga kaibigan ko may nightlife. Ako wala talaga eh. So, office, bahay-bahay lang. Pero kalaunan, parang inexplain naman ng nanay ko kasi siya yung naiiwan. Nag-aalala siya. Kaya ang usapan namin, sabihin ko lang anong oras ako uuwi, nasan ako. Kasi nga naman, nag-aalala siya sa bahay. Hinihintay ako kung ano na nangyari sa akin. So, ang ginagawa ko, update lang. Tsaka, para sa akin po, respeto na din sa magulang mo na naghihintay sa'yo sa bahay. Yung like yung sinabi ni Father Kevin, nandun ka pa kasi sa poder ng magulang mo. Yeah. So, you need to respect that. Yes. At maganda, yun yung boundary ninyo. Yung boundary ninyo na ikaw, hindi ka mag-step doon sa ayaw ng magulang mo, pero you go beyond that. Or you go, before that. No, hindi mo nilalampasan yung boundary sa magulang mo, hindi mo sinusuway, kundi dapat nandun ka talaga doon sa sinet na boundaries. At malinaw yon, hindi ba? Tsaka hindi ko inisip, Father, na ayaw niya akong lumabas with friends. Talaga lang, wag lang siya mag-alala. Alam lang niya kung nasaan ako. Ayun. Ito. Kasama din dito, Father, sa tough love, isasabi natin, imposing consequences. Sapagkat, sa bawat pagkilos ng tao, mayroong consequence yan. Ay nga, example, kapag late dumating, nag-aalala yung magulang, di ba? So, magandang ma-explain din sa tough love na negative behavior will always have negative consequences. Naalala ko ito. Alam mo, lumaki ako na disciplinarian yung aking parents. Well, lalo na yung father ko, no? Tuwing meron kaming gagawin na isang bagay, no? May kaakibat yon na consequence, no? At madalas ang consequence ay face the wall, Ay! no? Kapag meron kaming hindi ginawa, pag ikaw gumawa ka ng face the wall. No, alam mo yung dati sa school ko, nung elementary ako, kasi doon, meron kaming tinatawag na sad sleep at saka happy sleep. Hindi ito yung sinusot ng mga matatanda. Iba yung happy sleep. Iba yun. May nakarelate bigla doon sa Ayan. likod. Happy sleep. May makarelate ng mga matatanda. Oo. Doon sa school namin, pag may ginawa kang isang mali o may mga ginawa kang masama na under doon sa nakalagay na category sa sad sleep, bibigyan ka nun. At kailangan mong papirman sa magulang mo yun kinabukasan. So, ibig sabihin, malalaman ng parents mo na ikaw ay naging pasaway. Pero kung may ginawa ka namang mabuti, gumawa ka ng isang maganda o maayos na bagay na nandoon sa category ng happy sleep, bibigyan ka rin nun. So, ano ibig sabihin nun? Nakikita mo yung consequence agad nung gagawin mo. No? Halimbawa, nakipag-away ka, anong mangyayari susunod yan? Sigurado, yung tatay ko, no? Pupunta na. Face the wall. Face the wall. Nagsalita ka ng masama, nagsalita ka ng bad words, sigurado, sisilihan ng dila mo. So, may ganong konsepto, nung consequence. Bakit? Kasi, doon ko lang nakita. Nung bata ka, hindi mo maintindihan yon. Nung pagtanda mo, doon mo naintindihan na, kapag ikaw pala ay nagmumura, hindi nasisilihan yung bibig mo, ang consequence, ang susunod doon, may makakaaway ka na. No, mas greater yung consequence. Kapag nakipag-away ka pala, hindi lang face the wall. No, anong haharapin mo? You face the jail. No, pwede kang makulong. Yung gano'n, no? Yung training at discipline yon. At yun yung nakita ko na maganda na marinig at makita yung consequence ng isang gagawin mo. Kaya sa tough love, ipapaliwanag mo talaga eh. If you do this, something will happen. Yes. No? Pero nga, hindi lang siya yung in the negative, pero maganda rin yung happy sleep, pati yung sad sleep, no? Yeah. Na may consequence ang kung ano mang ginagawa natin. Pero maganda din, Father, siguro, ang dapat talaga yung proper communication, yung pang may inimpose ka na consequence, lalo pag sa mga younger generation, explain mo bakit. Yes, oo. Bakit mo ginawa? Parang nung grade school ako,
pinalabas ako dahil madaldal ako. So, pinalabas ako ng, hindi mahalatang madaldal ako. Ba't naman nagko-comment? Parang agree sila madaldal Oo ako. nga. So, pinalabas ako dahil madaldal ako. After nung klase, i-explain ng teacher ko bakit ako pinalabas. Pero nung pinalabas ka at hindi pa na-explain, anong naramdaman mo? Mas malog mo? Nainis ako. Get out! Ganon. Pero, hindi naman po ako Hindi naman sinigawan. Pero habang nasa labas ako, nakikinig ako. So, hindi ko na-skip yung klase. Pero in-explain niya. Pero you feel bad pag hindi mo na iintindihan kung ba't ginawa sa iyo. Yes. Kaya tama yung, connected to that yung pangatlo na yung Yes. being empathetic. Yan. Na, yun nga, hindi ito pagpapahirap, hindi ito pananakit, pero the goal is always to promote positive change because we believe that every person can change for the better. Yes, naniniwala ko dyan. At di ba, dapat, pag mahal mo isang tao, di ba, dapat may na-impose ka o meron ka na-i-impart pala, may na-impart kang lesson para siya ay mag-grow. Kasi kung lahat ay smooth sailing, kayo ay nasa status ko lang, no? Parang how will you grow? No, kung paano kung wala kang natututunan, wala kang naririnig sa kanya, wala kang comment, wala kang all is good. Parang hindi ka rin mag-grow. Oh. Pain is part of growth, I think, in any experience, no? Masakit palagi pag may tumutubo o lumalago. Yung ngipin nga lang, di ba? Yan. Kaya, again, tough love is meant to encourage growth. Kasi kung walang growth na ine-emphasize, pananakit lang yun eh. It's senseless, it's meaningless. Yes. Ikaw ba? Meron ka ng experience na nasaktan ka, pero eventually, na-realize mo, growth ito. Madaming beses. Halimbawa, Huwag na mag-sample. Grabe sa sample. May mga nangyari, pero yung mga pinagdaanan ko na yon, sila yung nagbigay sa akin ng lesson bakit ako nasa stage ngayon ng unlearning things. So hindi na siya sa learning, kundi unlearning. Unlearning. Kasi may mga ginawa ako noon na going beyond kung ano dapat ginagawa ko. Pero dahil may mga, by doing that, parang yung misa nga, sino nga pare yun, kagustuhan mong tumulong, ikaw yung napasama. So dahil sa mga nangyari na yon, now, I'm learning to unlearning things. learning to unlearn. Learn to unlearn. Okay, kaya Mabigat na. siguro yan yung number 4, no? Yung encourage growth, no? Yung matuto doon sa mga when you experience. Alam mo, eto, meron akong experience ito. Yung parents ko, especially my papa. Yung mama ko kasi medyo ibang klase yung love niya. Talagang all out support. Yung father ko talaga disciplinarian. Binibilan lang kami ng sapatos niyan, no? 2 basic shoes lang. Leather shoes at saka rubber shoes, no? Nung nag-aaral pa ako, elementary ako, meron pa akong sports, no? May soccer ako, no? Yun ang aking sports. Nagpapabili ako ng soccer shoes. Kasi hindi naman yung regular shoes, hindi siya regular. No? Lugi ako pag sumipa na yung mga kakalaro ko, yung mga classmate ko, kasi soccer shoes yung sapatos nila. Ako, rubber shoes lang, hindi pwede, no? At hindi ko na-improve yung aking skill kasi yung rubber shoes ko regular lang, pero hindi ako binibilan, no? At yung leather ko, pag binilan ka ng pang grade 2 mo, hanggang pag grade 6 mo, buo pa eh. Ang tibay eh, no? Yung ingit na ingit ka yung mga classmate mo, every year may bagong shoes, no? Pero again, no, yung soccer shoes, talagang inintay ko mag-Christmas. Winish ko pa kay Santa noon kasi dati Susulat pinapawis pa kami tayo. kay Santa, no? Nalaman ko dito to si Santa noong pagkatapos ko mag-wish ng soccer shoes, ang nakita ko doon sa medyas ko, bote ng soft drinks. Sabi ko, hindi totoo si Santa. Hindi binigay yung soccer shoes. Ibig sabihin, no, iniling ko ng birthday ko, no, hindi pa rin binigay, no? Pero ano ibig sabihin? Sabi ng papa ko, bibigay ko yan kung magtatrabaho ka sa shop. So ano ibig sabihin, no? Tough love. Grabe, no? Yung kailangan ko paghirapan ng isang bagay bago ko makuha. Kasi yung mga classmate ko, mayayaman yung mga yon, no? Isang sabi lang, nakukuha nila isang bagay. At ano yung lesson na natutunan ko nung lumaki na ako? That I value things. You don't get things easily and accessibly. Kahit kayang ibigay, you have to work hard for it para mapahalagahan mo. Kapag nakuha mo isang bagay,
mapapahalagahan mo, iingatan mo. Kaya nga ako, ingat na ingat ako doon sa soccer shoes na yon. Dahil alam ko, susunod doon, ang tagal bago ko mabili. Bago Kaya makuha ulit. halos parang ayaw kong gamitin. So, yun, ganun yung value, no? Yung growth ko na from doon sa hirap, no? Naging growth yun, no? Hanggang sa ngayon, nadala ko siya. Maganda, no? Kasi nga, at the end of everything, we balance discipline and support, no? Ginagawa naman natin to kasi gusto nating Yan. maging mabuti yung ating mahal sa buhay. Hindi lang siya pananakit, hindi lang siya paghihigpit, Yes. hindi lang siya pagmamalupit, kundi higit sa lahat nais natin ang paglago at pagmamahal. Kaya, Father, ito magandang tanong. Tuwing kailan natin pinapractice ang tough love? Diyan sa pagpapatuloy ng ating kwentuhan dito sa Kape. At Kampay! Wala ka pa rin kape. Kasi ako na episode ko na, wala pa rin akong kape. Hay, pag-ibig nga naman, pag pinag-usapan. Lahat nakaka-relate. Nakaka-relate? Paano pa kaya kapag pinag-usapan natin, ano yung mga practical applications tuwing kailan natin na-apply itong tough love? Sige, unahin na natin. Baka makarelate si Ayan. Sige nga. Number 1, toxic relationships. May toxic relationship ka na ba? Wala pa naman. Wala pa naman. Paano ba nagiging toxic Ayun, ang isang sige. relationships? Ayan. Sige to, ba't ato sa ano, no? Kasi minsan, in any relationship, there are expectations, no? Pero minsan, yung expectations, nagiging demands. Na kapag yun ngayon yung demands, parang naka-hostage na ngayon yung relasyon at yung pagmamahalan dun sa demands. Ang minsan din, ang nangyayari is, dahil dito sa mga demands na ito, nagkakaroon ng friction, nagkakaroon ngayon ng mga hindi magandang expectations. At dahil dito, minsan, kailangan mo sabihin, kailan yung tama na? Kailan tama na ang tama na? When is enough enough? Kaya, part of tough love is you have to tell the relationship that you're in, kung ba nasasaktan ka na. Kasama din dito, kapag nakaka-apekto na siya sa'yo, kailangan na rin disiplinahin. You also have to present certain steps para ngayon ay hindi na magkakasakitan pa. So kapag hindi mo na nakikita o hindi mo na nararamdaman ang pag-ibig doon sa relationship, doon mo ba sasabi na yun ay toxic na? Ako, Pads, ito, may naalala ko dito na imahe, no? Lalo na pagdating sa tough love, no, sa mga relasyon. Ang pag-ibig daw ay para daw paghawak ng bigas. Alam mo ba yun? Yeah. Yung pag-ibig ay paghawak ng bigas. Huwag masyadong mahigpit kasi kakawala yung bigas. Huwag na masyadong maluwag kasi hindi rin mahuhold yung bigas. Yung tamang hawak lang. Kasi kapag masyadong mahigpit, di ba, naalala ko, may reflection kami dito, the opposite of love is not hate but control. Pag masyado ng controlling yung relationship, nagiging toxic na siya. Yun, oo. Pero di ba, Pat, sabi nga nila, siguro yung iba nag-i-stay sa toxic relationship, pag yung pagmahal mo, parang nagiging tanga ka. Pero to a certain extent, oo. Pero hindi ka naman pwedeng forever na gano'n na lang ang iyong sitwasyon at ang iyong pag-iisip, di ba? In that sense kasi, parang kaya ka nag-stay kasi nakikita mo pang may love. Or meron ka Paano pa rin ba na ilalagay, na bibigay na love. Paano Doon lang ba? naman yun eh. Yung Pat, parang sa'yo, alam mong mahal mo eh. So kahit mali, go ka pa rin. So parang ang tingin ko, parang one way na lang yung love. So sino may problema doon? Sabi ko, ako naman may problema eh. So, nagpaka-martyr ka na lang, inaangko mo na lang na naman. Kasi mahal nga. Mahal. Oo. Kahit hindi mo nararamdaman na ikaw ay mahal. Oo. Hindi na love yun. Kasi one-sided na lang. One-sided. Hindi na siya Kaya nagiging toxic na yon. Kasi you don't feel loved. No? Ikaw lang yun na ikaw nagbibigay. Ikaw nagbigay ka ng bigay. And you're not in a Yes. relationship anymore. No, 'di ba? Kasi hindi na relationship kasi one way na lang, hindi na siya two way. siya na lang yung lumalagot, umaangat. Ikaw na lang yung palaging nakakawawa. Oo nga. Diba? Oo nga. Parang may realization. Alam mo yung merong light bulb sa gilid. Ting! Ganon. Sabi, oo nga, no? Kasi parang naging rason na lang, kasi nagmamahal ako. Kasi nagmamahal ka, kaya ka nagstay. Oo. Kahit hindi ka minamahal. Parang naisip nga,
naisip ng tao na yon, ay po sabihin na ako no? Naisip ng tao na yon, at the end of the day, pag tinanong ako ni Lord, nagmahal lang ako. Pero, Totoo naman. Totoo. That's not the question. Pero, nagmahal ka, pero ang tanong, are you in a relationship? Kasi ikaw na lang yung nagmamahal. Oo, parang papunta na ako sa number 2. Parang yung feeling ko Exactly. papunta sa number That is 2. self-destructive behavior. Kapag may pananakit na at nasasaktan na, kailangan na gamitan ng tough love. Grabe sa segue. Pasok na pasok. Pasok na pasok. Pasok na pasok. Sabit na sabit. Kailan mo naramdaman yung destructive na, yung isang love? Hindi na siya Pagtama na, love ang in a tama sense. na, oo. Parang ano na ha, talk show. Ako talaga yung guest. Parang Tony Talks. Parang nakakaramdam ka na ng inis. Parang kasi nare-realize mo na rin sa dulo na, ay, ako na lang ang ako. Siya na rin nagbe-benefit. Yeah. Yes! At wala ka nakukuhang... Walang ROI. Walang ROI at di ka nagbe-benefit. Oo. Oo. Diba? Business matters na. Pero yung self-destructive behavior, kailangan din ng tough love talaga. For example, yun nga, ito, let's face it, no? Sometimes, even in substance abuse, no? Kapag hindi mo talaga pinakitaan na, for example, sa relationship, no? Kaya sa pamilya, may substance abuse. Pag hindi mo talaga pinakitaan na, itigil mo yan. Kailangan mong gawin to. Talagang kailangan mo siyang, say, bungangaan o pagsabihan talaga. Pero you really have to do something. Otherwise, you will just fall into this cycle, downward spiral. No? And Yeah. Father, minsan, ikaw na mismo yung kahit masakit na desisyon, kailangan mismo kung sa may abuse na siya ng substance, ikaw na mismo yung magde-decide na ipakulong na siya eh. Kasi para sa kanya eh. Or send sa center na Hindi ako duman sa center, kinulong ko agad. Kinulong ko agad. hindi mo na Oo, pinarehabilitate. kinulong ko agad. Yung di ba, kahit minsan magde-decide ka, masakit sa'yo, kasi para sa kanya din eh. Exactly. At yan nga yung number 3. Oh. No? Neglecting one's health. Yan, kailangan na ng tough love. Ito, pasintabi po sa mga halimbawa po. No? Alam ko maraming ito tatama dito. Minsan pag nasasabihan tayo na yung health natin. Yeah. Ilan mo yung APE, yung mataas na yung lahat ng mga grades mo, pang summa cum laude na. Ay, may nag 1,000. Oh, mga ganun talaga yun. Yung mga grades talaga, parang no? Minsan kailangan mo na rin sabihin na, kailangan mo, you have to do something. No? At minsan masakit, no? Okay pa naman, maluluwag pa naman yung mga damit ko, ganun. Wala pa naman ako nararamdamang iba, no, Yan. masama. Pero, part of tough love is yun nga, when someone neglects health, you have to remind that person. At sabihan mo, kung di ka na nakakatulog, iyak ka na lang ng iyak, nasasaktan Ayan. ka na lang lagi, kailangan Sawa ka sabihin. na ba? Sa mga hassle sa buhay mo, di ba? Kahit masakit, kailangan sabihin mo kasi, Oo. Hindi na naman yun yung health na pangkatawan eh. Kahit yung Yes. health ng Mental katawan. health. yes. Lalo na ngayon sa mental health, Father, mas kailangan talagang tutukan yun. Kasi yun nga, sometimes yun nga, ito, real talk lang. Sometimes what we are going through is invisible. Diba? Akala mo ang saya-saya ng tao, pero deep inside, nagdurugo, nahihirapan. Kaya yung being kind din, kasama din yan. Pero minsan pag hindi na madaan sa pagiging kind, you have to be tough, you have to be firm. And that's true. And number 4, when you're unhappy but unwilling to change anything. Ito mahirap, Father, na yung hindi ka masaya, pero ayaw mong ayusin yung sitwasyon mo sa buhay. Yung bang hindi ka masaya pero nag-stay ka pa rin sa relationship? Wala akong matulong iba. Wala nang kasunod eh. Yung alam mo, diba, hindi ka naman nag-grow, pero ba't ka nag-stay? Alam mo nga, hindi ka na, nineneglect ka na, hindi ka na pinapansin, hindi ka pinababayaan ka na, pero nandiyan ka pa rin. Why do you hold on when you need to let go and let go? When Pag you ganun, do things, Pads, you need to o- hold on. In your situation, tough love yun dun sa isang tao na siya lang yung nagbibigay. Tough love niya yun. Ganun yung dating nun. Paano? Sige, Father. ikaw. Well, hindi. In that sense, no, you have to call out that person. No? Kailangan niya ma-realize yung ginagawa niya. You have to be, of course, no, alam mo kung ano yung worth mo. Sabihin mo dun sa tao. It's tough. Bakit? Kasi it might be offensive or it might hurt the person, but that's the truth.
kailangan niyang ma-realize, maunawaan na mali yung ginagawa niya sa iyo. Oh, tough love is true love eh. Kasi you're able to tell that person what has to change and what needs to be modified eh. Yes, and you're not happy anymore. Sige po, tawagan ko mamaya. Ayun. Kasi syempre, ito pang, sometimes you also apply tough love in daily life situations. Minsan kapag, ayan, yung pasaway na parang sinabihan mo na ng ilang beses, tapos nun, ginagawa pa rin yung mali. Tapos tinuro mo na, yun pa rin ang kanyang ini-insist, pinagtanggol pa niya yung pagkakamali. Oo. At mahirap yon, no? Talaga kailangan meron ng tough love doon. Yung paulit-ulit na nagkakamali, yung lagi na dadapa sa parehas na bato. Ayun, maganda yung I think image na yun. dapat kailangan na talaga, no? And that's very good way of showing tough love because of your concern to that person, 'di ba? Hindi mo naman gusto ang isang tao, lalo na kung mahal mo, mapahamak, patuloy magkamali o patuloy na mapasama. And then you have to be really tough. Kaya nga, the motivation of tough love is not punishment, not revenge, but the motivation of tough love is you want this person to grow. You want this person to be better. Because you're concerned. Because you're not only concerned because you look after that person, no? Yung meron ka yung well-being ng yung isang tao, talagang kino-consider mo. Kaya may love eh. Kasi kung wala ng love 'yon, hindi hahayaan mo yung tao. Oh, hayaan mo na lang Di siya. ba? Problema niya yan. So parang ang tough love talaga, Father, parang it's one way of showing how you love the person. In a situation na napapasama siya, naliligaw siya, in a situation na hindi niya alam ang tama at mali, in a situation na lagi na lang siya. Pati mag-i-insist siya na Yes. on the wrong way of doing things, if you may. Grabe, no? Ito ngayon, lumalalim itong Oo, kwentuhan ay, kaya natin, nga, Father. parang may patatawag Lumalabas na yung mga mamaya. personal experiences. Ito next, napaganda rin na, okay, now that we've seen when to apply tough love and what is tough love, how do we show it? Of course, may love pa rin, kahit tough. At ito, ang pagkukwento natin dito lang sa, ayan, magtutuso tayo, kape at kampay! Yan, may kape na ako. Itoos mo na. Kape ito. Hello mga Father. Alam niyo ba kung ano to? Ano yan? May paraffle kayo? Ano yan, kapag dumukot ka meron kang libreng Kape? Or piyaya, pastries, ganon? Hindi, sa ibang coffee shop, hulugan to ng mga calling card. Yung calling card yan. Tapos tatawagan kayo para mag-solicit yung coffee Joselito, shop. Hopson. Sa inyo, anong pakulo naman ng So binti? dito po, Puro kukuha Joselito, kayo, Hopson. tapos pag may problema kayo, may mababasa kayong inspirational message. Sige, kuha tayo, Father. Sige, kuha tayo. Sige, ako kuha ko dalawa. Sige. Kukuha ko ng dalawa din. Tapos One, kuha ka ng okay. isa. Sige, okay. Sige, Father, ano nabunot mo? Nabunot ko Ayan. eto. God disciplines us for our good, that we may share in His holiness. From Hebrews 12, verse 10. Tough love pa rin. Yeah. Kasi discipline. Discipline. Ayun ang maganda doon. Alam mo, kahit ang Diyos, nagdidisiplina. Mahal tayo ng Diyos, siyempre, ay tayo mapahamak. Pero yung madalas, yung mga pinipili natin, yun ang nagpapahamak sa atin. Pero binibigyan at ginagawang opportunity ng Diyos para tayo'y madisiplina. No? Yung isang bagay na ikaw naman yung nagkamali talaga. Ikaw naman yung pumili, pero binibigay yan ng Diyos sa'yo na venue para improve yung sarili mo, para madisiplina ka. Ganda. Ito, Father, bagay din to. Hindi ko to pinili at lumabas na lang. From first letter of Paul to the Corinthians, chapter 13, verse 4 to 5. Alam natin 1 Corinthians 13. My love is patient and kind and does not keep track of wrongs. So, tough love pa rin to kasi yes. gusto mo, part of tough love is patience. Magsasabihan mo pero alam mo naman na kailangan mo rin maging patient. Ito rin sa akin, Father. Laban. Binunod ko lang din to, ha? Galing ka sa John 15:12. This is my command. Love one another as I have loved you. So, di ba, parang tough love pa rin. Ito yung sinabi ni Father Rinichi. Minahal tayo ng Diyos, nandun pa rin yung pagdidisiplina eh. Okay, no? Bagay, no? Ikaw, Father, ano pang next mo? Eto, be strong and take heart,
all you hope in the Lord. Parang hindi naman natin pinagplanuhan, no? Pero Oo, nabagay oo. sa ano. Oo, kaya, ayan, parang bagay sa'yo to. Sa nararanasan mo, be strong. Be And strong. take heart. Hi. Kahit binigay mo na ng maraming rubber shoes, be strong and take heart. All you hope in the Lord. Oh, umasa ka. Darating ang panahon. Yeah. Mamahalin ka rin. Okay, pero sa akin, bagay din sa'yo to. Tough love din to eh. From Psalm 34 verse 18, the Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit. Mahal nga ako ni Lord. Ay, Mahal ka ni Ayan, Lord. oo. Ano yun? Ito, 1, 2, 3, 4, 5. Five, yan. 5 life hacks mo tayo. Dami nating intro. 5 life hacks. How to show tough love. Pero bago yan, may reminder muna tayo. Tough love is not a one-size-fits-all solution. Ibig sabihin nun, hindi pwede sa lahat na lang ng relasyon, lahat ng problema, puro tough love. No? Meron ding tamang pamamaraan. Pero when worst comes to worst, at syempre when the going gets tough and the tough gets going, no? Meron din talagang tough love na dapat gawin. At meron tayong 5 practical steps. Sige, Father. Number Yes, 1. first, be clear yet compassionate. Oh, maganda yon, no? Example ko nito. Of course, no, at times when you are correcting someone, when you're disciplining someone, yung anak mo, 'di ba? Yung kadalasan yung mga anak o yung mga pinagpapakitaan ng tough love, hindi nakikita yung love. Tough lang. So anong kailangan mong gawin? Be clear. You have to clear. Ba't mo ginagawa ito? Ba't mo sinabi ito? Bakit mo sa kanya pinapakita ang isang bagay? Be clear. And yet compassionate. No, halimbawa, no, alam niyo kasi tough love talaga ako eh. And I remember during that time nung ako ay nasa relationship ng aking ex-girlfriend, no. Alam mo, ito yung natutunan ko na hindi ko nagawa nung during our time. No, during our time, hindi ako aware na tough na pala yung love na napapakita ko. No, hindi ko kasi kinaklaro, no. Parang feeling niya walang direksyon yung aming relationship. No, tumatagal lang kami, okay naman, pero parang walang direksyon. And hindi ko naipakita, hindi ko naiklaro sa kanya na lahat ng ginagawa ko ay para in preparation to what supposedly, ano yung magiging ending ng relationship namin, which should supposedly a married life, no? Doon. Naging tough ako sa kanya doon. Yung parang she kept on waiting for me, no, doing my stuff, no? Ako nag-focus sa career, o ako nag-iipon, pero hindi niya na-realize yun, hindi niya naintindihan yun, kasi ako, hindi ko rin na-clear sa kanya yun. Sa akin pa ito, application natin, parokya, no? Yung, syempre, minsan magagalit ka eh. Mag-express ka rin ng frustration, ng inis sa, let's say, your councils or your commissions. So, pero ako, Father, I always make it a point to explain why. Hindi lang yun kasi minsan puputok ka na bigla, gano'n puputok ka na. Yun ang hindi maganda. Yung magagalit ka lang bigla na out of nowhere. Pero ipapaliwanag mo why. Why is the source of frustration? Pero the why should not be selfish na it serves me. But it's a lesson for everyone. Papaliwanag mo rin na kaya may ganito tayo na discipline, kaya meron tayong ganitong correction. It's for everyone to grow in our journey towards holiness, in our journey towards service. Father, paano mo ba malalaman na or maintindihan ng taon na tough na pala yung love na klase na binibigay mo? Kaya nga be clear. Klaruhin mo sa kanya yon. Sa'yo mo, nahirapan ka na. Hindi mo nararamdaman yung love. Ang nakikita mo na lang, nasasaktan ka. Yung ginagawa niya, pakiramdam mo, wala ng pagmamahal. You have to really say that. You have to verbalize that. Kasi baka yung isang tao, hindi niya nare-realize na tough na pala siya. But ang alam lang niya, he is just showing love. No, kaya kailangan i-verbalize, you have to be clear. Kasi hindi mo naman naiisip yun eh. Hindi mo naman lagi naiisip yun eh. Lalo na yung partner mo, hindi mo rin alam ang laman ng isip. Maaaring yung partner mo, concern lang sa'yo. Yun ang iniisip. Pero para sa'yo, nasasakal ka na pala. Para sa'yo, nahihirapan ka na pala. So you have to be clear with that. I agree, no? Kasi you can only say something is tough when it hurts. No? Pero yun nga, may boundaries din eh. If there are boundaries being crossed, boundaries being violated, or boundaries being broken,
yun na, ibig sabihin may mali na. At then nga papasok yung tough love. Sige, punta tayo sa number 2. Focus on the behavior, not the character. I think sometimes kasi ito, Pilipino. yan. Galing Pilipino to na. Parang kapag pinagsasabihan ka, atake laban sa iyo. Yes. Kuwari, kukorek mo lang. Ayan, yung kape kulang sa tapang. Ay, naaway ako nitong taong to. May ganun eh. Di ba? Pero magandang makita natin na gusto natin ayusin yung ugali. Pero dahil mahal natin yung tao. At minsan, nakikita mo, mas jaded ka dahil yung character agad tinitingnan mo, masungit to. May judgment. May judgment agad, may Oo. sungit to. Kaya pag nagsalita siya, hindi mo nakikita yung love. Ang nakikita mo, yung sungit niya. No? Yung hindi mo nakikita yung behavior, yung character na nakikita mo. Hindi mo na nakikita yung sinasabi niya, yung point niya. Ang nakikita mo lang, ay kasi, ano to eh, mayabang to eh. Ay kasi, suplado to eh. Ay kasi ganito to eh. Yun lang nakagad yung kasi yung tumanim sa'yo. Yes. Kaya hindi mo na napansin yung behavior niya. Yes. Na dapat, focus on the behavior. Na ba't ba niya ginagawa yon? Ba't ba niya nasabi yon? Siguro mas lalawakan mo yung iyong pangunawa. Kaya maganda sabi kanina, yung patience. Kasi tough love involves patience. No? Oo, dalagyan mo ng palo, if you may, ng disiplina. Pero some people do not respond immediately eh. Kaya hindi mo titignan yung character. Kasi kung yung character lang, let's face it and let's be real, ikakahon mo yung tao. Hanggang dyan na lang yan, hindi na yan magbabago. Tignan natin at every behavior could be modified. Every behavior can change for the better. Yun, di ba? Yes, Father. Kaya ano yung pangatlo natin, Father? Ay, ito maganda. Kala ko mag-aambag siya eh. Wala na, pag dumating na siya sa 3. Number 3, sige, basa. Develop a plan for action. Ano ibig sabihin nito, Father? Kasi po, minsan, tough love, puro tough na lang, puro pagsasabi na lang. Kung nais nating matulungan ang tao magbago, maganda meron tayong recommendations on how that person can change a particular attitude or mindset or pag-uugali. Well, yun nga, merong growth action, no? Meron kang kumbaga path na tinitignan para mag-lead into growth. So parang yung kung babalik tayo sa number 1, yung be clear yet compassion, halimbawa yung bata, pinagalita mo, so pag in-explainan mo siya, magsasabi ka sa kanya na kung ano yung pwede pa niyang gawin para mag-improve yung character niya or behavior niya. And ano yung plano mo sa kanya? Pwede yun, no? Sabi mo, alam mo, gusto kita maging strong on this aspect, no? Gusto kita mag-develop ng galing sa arts or music. Kaya I will send you to a music school. Kahit yung bata nahihirapan na, kahit yung bata, no, but you have to make that clear and you have to say that, no? Kaso nga lang yung music school na yan 3 times a week. Kaya mo ba? But yun, gano'n. Kasi, Tapos para matulungan niya, enroll niya sa Sing School of Music. Ayun. So may way. ayun. Diba? Yung may... Ito, may nalala ko dyan. May nalala ko dito sa Plan for Action. Nung bata pa kasi ako, mahina talaga ako sa math. Kaya kanina kwento natin si bro, no? Mechanical engineering, no? Yan ang gusto ng tatay ko, maging engineer ako eh. Mahina po talaga ako sa math. Pero ano nangyari? What helped me through this? Yung teacher ko nung elementary, shoutout sa'yo, Sir Miguel, binigyan niya ako ng anong gagawin mo para mag-improve ka sa math. Kasama yung top love doon, bumagsak ako. Isipin mo lahat ng grade ko nung elementary ako, line of 9. Math lang, kabutangi, 75, no? Pero binigyan ako ng plan of action, what you should do, understand the operations, understand numbers, do practical examples. Doon ko eventually natutunan na mahalin yung math. No? Kasi nga may plan for action, hindi lang siya yung puro pagalit, hindi lang siya yung puro pa-reminders, kundi meron ka rin dapat ibigay na anong pwede mong gawin para mag-improve. Yan. Okay, let's go to number 4. Hold them accountable for their actions. Minsan ito, Father, to real talk lang din. Hirap tayong Pilipino na magbigay ng tough love. Kasi, bibigyan mo ng tough love, pero pag malapit na magkamali, tayo rin magliligtas, hindi natututo yung tao. Yes, exactly. No, hayaan mo, minsan 'di ba, hayaan mo madapa ika nga, no, para malaman niya mali, masakit, hindi tama. No, you let them accountable dun sa kanyang ginawa. In that way, no, siya rin minsan lalagot matututo. O yung kasi pag pinagtakpan mo, pag inako mo yung Yeah. pagkakamali niya, Ayun. hindi ka na ang kakaambag sa growth niya.
Di ba? Like sa Philippines ngayon, dapat yung mga accountable, held na accountable, di ba? Hindi pagtatakpan. Yes, ikulong natin. Yes. Oo, di ba? Dapat. Di Kulong na yan. Yan. Kulong na yan. Pero tama yan eh. Kasi nga, sorry for that term, kung babyhin lang natin to the point na pagsasabihan mo, pero ilalayo mo naman siya sa kapahamakan na paulit-ulit na yung gawa, i-rescue mo pa rin, walang mangyayaring growth. That's true. Kaya we have to hold people accountable. Lalo na po, part of tough love. Yun nga, Part yan ng tough love. kung kailangan na may makulong o mapadala sa correction, if you may, we have to hold them accountable. Ito maganda. Sige, bro, number 5. Offer support, not solution. Kasi minsan, ang nangyayari, tayo yung nagbibigay ng solusyon. Yes. Pero, hindi natututo yung tao. Hindi mo hinahayaan. No? Binibigay mo na agad yung solution. Well, in a way, parang kasi gusto mo shortcut ay isang bagay. Pero hindi. Hindi natututo at hindi magiging growth yon. Hindi magmamature yung isang tao. Because you just give the solution. Spoon feeding ang tawag doon. Yes. At alam mo, guilty dyan yung ibang mga magulang. Ano yon? Halimbawa, di ba? May project. Ay. Lalo na, THE class. Ano Ayan. yung mga yon? Cooking, sewing, sinong gagawa ng Carpentry. project? Sinong gagawa? Carpentry. Yung magulang ang gagawa ng project. Binigay yung solution, pero hindi nasuportahan. No, hayaan mo yung bata gumawa ng project para at the same time, held accountable siya, matututo siya, and at the same time, ma-own niya yung work. Nalala ko, di ba, kaya biroan ng pandemic, sino ba talaga yung mataas yung grade ng pandemic? Yes. Yung magulang. Exactly. Kasi yung magulang yung gumagawa ng homework, yung magulang yung gumagawa, di ba? Kasi we give directly the solution. Para matapos na, ako na. Oh, para maganda, sige, eto na, ako na. Oh. Feeling kasi nila pag tinulungan nila, mahal nila eh. Hindi nila naisip na sa ginawa nila, wala silang naitulong dun sa bata. Mas mahihirapan lang siya in long run. And part of that is tough love yun eh. That's tough love. Yeah. Oo, pwede naman talaga eh. Ikaw na magbigay ng solution eh. Dahil gusto mo, dahil mahal mo. But at the same time, pag wala ka na, paano na? Paano na? Kasi kuasa lang sa'yo eh. Exactly. Kaya nga, di ba, ito yung sad reality minsan na nagiging dependent. At kapag naging dependent, hindi natututo. Eh kung nawala na, wala na talaga. So yan, summarize natin ating top 5, and top 5 to top 5 top love. No, 5 life hacks on how to show top love. Sige, Butter. First, be clear yet compassionate. Number 2, focus on the behavior and not the character. Number 3, develop a plan for action. Number 4, hold them accountable for their actions. Then number 5, offer support, not solution. Ayun, ito may magandang tanong kanina, no? Ayan. Paano kung hindi na gumana yung tough love? What are you going to do? Gusto natin tulungan yung tao, pero wala. Kahit anong pagsasabi, kahit anong pagdidisiplina, Kahit gano'ng kataf yan, wala kahit talaga. anong katap, wala talaga pagbabago. Hindi talaga nakakaloka What are we going to do if tough love does not work? At meron ding tanong na isa pa. Isa Ang pa. sabi rin, ang tanong, alam ba noong tao na tough na yung pinapakita niyang love? Maganda yung mga katanungan na yan, no? May isa pang tanong nawala na. Anyway, sa pagpapatuloy, tuloy-tuloy ating kwentuhan dito sa Kape At Kampay! Toast. Oh, ayan. Yung mga bilangin mo ulit kung ilan yung nagamit ng mga cups, ha? Yung pangkat, Basta naman, ayan na naman. Nandiyan na naman siya. Pakicheck doon sa ano yung ice, kung meron pa. Uy, Hugas pakinggan mo ka rin, yan, syempre, pakinggan mo yan. ng mga dishes dyan na ganon. Na-realize mo? Narinig mo? Oo, grabe si Tiabino, wala na dito, ang ingay pa din. Ang tawag dyan, tough love. Ayan. Grabe. Ano, natutulilig ka ba? Narinig ko pa rin Oo. po, Ayan. Father. Oo, hindi pala. ako, Ayan, lagot sabi ka. ko sa iyo. Oo, tough love na yan. Ayoko na Chubby. makisali dyan. So, siya ng CCTV dito. Sagutin mo. Oo, Chubby, magliligpit ako mamaya. Ayun, di ba? Yan ang tough love ni Oo Chubby. nga. Kahit absent, may voice over. By voice over. matindi. Matindi. Naramdam mo kahit di mo nakikita. Oo. Anyway, sige. Balik tayo sa burning question. Sa pagpapatuloy ito ating kwentuhan. Ginawa mo na ang lahat.
pero parang hindi gumagana. What will we do if in case tough love does not work? Ako, nakikita ko, if tough love does not work, siguro, be compassionate. Baka kasi yung tao, hindi siya amenable sa yung paraan na yung mahirap. No, kasi iba-iba naman tayo ng pacing, iba-iba tayo ng Yes, upbringing, iba-iba tayo ng level of thinking, and iba-iba tayo ng emotional quotient. No, hindi niya kaya, hindi niya abot yung maunawaan yung isang bagay na mahirap. Baka sa isang pamamaraan na compassionate, mahinahon, kalmado, baka mas doon siya nakikinig, baka mas doon siya nagbabago. Nakita akong quote na ganyan sa sa internet, no. Where tough love ends, compassion begins. Yeah. Actually, maganda 'yon. Kasi kung hindi talagang madaan, baka nga mamaya, naalala ko si Don Bosco, meron siyang quote yung paano mo tutulungan mabago yung tao. Correct niyo ako, mga salesians siya na. Number 1, use reason. Paliwanagan mo. Number 2, religion. Turuan mo ng tao sa Diyos. Pangatlo, pagkita mo ng love. Yakapin mo. Yakapin mo na mahigpit. Hanggang malagot ang hininga. Joke lang. Yakapin mo, pakita mo ng pagmamahal. Baka nga, tough love does not work on all people. Yes, and maybe use the 5 languages of love. Doon mo dalihin, kapain mo doon. Ano yung una? O baka words of affirmation, acts of service, baka giving of gifts, no? So baka doon sa sa physical touch, no? Baka doon na yung isang tao mas nadodraw yung attention niya. Baka yun ang mas applicable. Use the 5 language of love. Oh, pero maganda yun, kasi again, tough love does not work on all people. It is one way, but it's not the only way. Yeah. Yun. Ikaw, Ayan, does tough love work on you? Maybe. Maybe. But maybe, somewhere in between? Mga ganun. Depende. O sige, ano mas gusto mo? Tough love or yung mga soft love? Soft love. Love. Mix. 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 Kasi minsan din, kailangan, towards me ba yan? Kailangan din pagsabihan ako eh. Hinahanap ko yung minsan na pinagsasabihan ako. Kasi matigas ang ulo ko. Pero pag pinagsabihan ka ba, Susunod ka ba? yes, nakikita mo ba yun as a way of concern, as a way of Yes po, mas na-appreciate ko yun. Open ako sa ganun. So mas more of tough love. Ako rin tough love ako eh. Kasi mas gusto mas magwo-work din sa akin 'yon kasi I love discipline, I love growth. And para sa akin I see myself as strong personality, kailangan tough yung love. I think kaya tayo Gets ko yun. nagta-tough love kasi we also experience tough love ourselves. Kaya nga, thank you sa parents ko, no. They taught me tough love, no. Talaga pag may mali pagsasabihan ka talaga. Now that I am now in my own way, in our own way, a father to a community, pag may mali, sasabihin mo na may mali eh. And you're not afraid, no. You will not sugarcoat sometimes the words eh. You have to tell them what is wrong. And you have to tell them also, sabi nga natin kanina, you also have to suggest. Hindi naman kasi kung puro mali na kasi sabi mo, walang love yun eh, parang naninira ka lang. Pero you also have to give suggestions on how to fix and balance things. Tsaka pa, doon naniniwala ako, yung mga tao na kaya kang pagsabihan kung ano yung mali mo, mag-suggest kung anong gagawin mo, yun yung mga taong tunay na nagmamahal sa'yo. Kasi talagang concerned sila kung ano yung mangyayari sa'yo. Pero yung question na to, yung kanina na sinabi na, where's the thin line between Tough love and abuse? I think, Saan nakikita yun? Paano nakikita yun? Kapag ang goal mo is not anymore growth, kapag hindi na paglago yung pakay mo sa pagbibigay ng tough love, kapag ang gusto mo na masaktan, umiyak, pahirapan yung tao, abuse na yun eh. So yung thin line doon is, nasan pa rin yung love? Kapag wala na yung love, wala na yung concern, wala na yung pagnanais mo na yung tao ay maging mas mabuting tao, magiging abuse na siya.
Ako, tama rin yan, Father. Yung kapag ikaw ay hindi ka na marunong makinig sa partner mo. Kasi kapag naramdaman na ng partner mo na nahihirapan siya, nasasaktan siya, kahit na sinasabi mo, love yun, doon na nagkakaroon ng abuse. Kasi yung partner mo, hindi na makita yung love, pero kahit sinasabi na niya sa'yo yun, tas ayaw mo pa rin pakinggan, doon, abuse na yun. Kasi iba na yung feeling ng isang tao towards sa ginagawa mo. So, I guess, no, kapag wala na yung openness mo, kapag sarado na yung isip mo, kapag ikaw na lang, sarili mo na lang yung sinusunod mo at sarili mo na lang yung pinapakinggan mo, I think you go to the borderline of abusing that person. Ganun din, Father. Parang if you keep on doing things na para sa sarili mo na lang, without thinking kung ano yung nararamdaman ng partner mo, ng ibang tao, abuse na yun. At yun nga, ito yung palagi, I also, while doing the outline for the episode, no, may nakita nga ako, no, na tough love is dangerous kasi it could lead to abuse. Pero do not lose the word love. The reason why you're doing it. Kasi if you're already just to hurt, inflict punishment and pain, that's not anymore tough love. Yun. Exactly. May magandang tanong din kanina, no? Kanina sabi, yung bang tao, alam niya na tough na yung love na binibigay niya? Ikaw, bilang sabi mo kanina, tough love ka, Father, ikaw aware ka ba na you're being tough to that person, and not loving? Okay, ito po, you will not know it yourself. You will hear it from the feedback of other people. Sa ibang tao mo maririnig. Kasi kung tayo lang, tira tayo ng tira eh. Yeah. Banat lang tayo ng banat. So ibig sabihin, you do not anymore know if it's too tough Yes. or just the right amount or kind of toughness. You will now hear from other people. Kaya ako po ay value feedback. When people say, Father, medyo harsh na yung words mo. Father, wag naman po yung medyo matatalim na yung salita, no? Kapag pag marunong din tayo makinig doon sa ibang tao na nakakarinig sa ating pagbibigay ng tough love, I think doon natin makikita yung when tough is tough enough. Ako, kapag ka nakikita ko na yung tao ay nagre-rebellion na, no, nagre-rebel na, hindi na siya nag-grow, kundi nagre-rebel na lang siya sa iyo. Yun, I think, no, tough ka na doon sa tao. Hindi ka na nagpapakita ng love. Pero Father, part of tough love is also expecting resistance eh. Yeah, that's true. So I think yun yung una minsan na reaction kapag binibigyan mo ng tough love yung tao na, bakit ba ako nito pinagbabawalan? Yeah. Bakit ba ako nito pinagsasabihan? Pero iba yung resistance sa rebellion eh. Yes. Yung rebellion talagang nilalabanan mo na. Nilalabanan mo na. Talaga, you go out of way para talagang babaliktarin mo na. Hindi mo talaga Kung masunod. may rebellion na, Father, nawawala na yung love at all pag sinagot mo pa yung rebellion ng taong binibigyan mo ng tough love. Wala na, magkakasakitan na kayo. Wala na talaga. No, kasi hindi mo na makita eh. Tough na lang siya. Wala na talagang love. So, border na talaga. Over na abuse ka na ikaw din ay nagre-rebel na. So both of you, nawala na talaga yung love. Wala na, oo. Tapos you end up just hurting each other. Each Nagkakasakitan na lang talaga kayo. Yeah. Diba? Alam mo, Father, ang ganda nitong topic na to. Kasi lumalabas din yung mga experiences natin. Oo nga eh. Tapos sinakto ako guest niyo. Alam mo, Grabe Espiritu eh. Santo kumikilos yan. Exactly. And huwag ka mag-alala. Kami rin, na bilang sinasabi nga namin, no, self-proclaim kami that we show and foster tough love. Ako rin, napapa-realize na napapa-reflect din sa sarili ko, no? Am I being too tough na? No? Am I not showing love anymore? Am I being, am I stepping the borderline of abusing others and not fostering love? Napapaisip din, nababalikan ko rin eh. Oh. Learning din, of course, from the people who have given us tough love. Pero yun nga, some have also hurt us in more ways than one. We recognize we could wound people if we don't love properly. Ika nga, no? Kapag may tamang paraan pa rin ng pagmamahal at pagpapakita ng malasakit at compassion. Yan. Tanungin naman natin ating mga copy mates. Kayo ba mga copy mates? What does it work for you ba?
Tough love or soft love or yung compassionate love? Ano ba? Mag-work ba ang tough love sa inyo? Oo. Tanda natin, sabi nga natin kanina, different strokes for different folks. Yan. Iba-ibang tao, iba-ibang ugali, iba-ibang karera, iba't ibang disposisyon, no? Pero sa huli, dapat makita natin yung palagi natin marinig to Father, yung tamang timpla. Yeah. There's a proper Balance. and approach for everything. Tamang karera, di ba? Takbo lang ng Ang karera takbo. talaga eh. Oo. At muli, nagpapasalamat tayo syempre kay Ayan. Thank you for Ayan, joining Ayan. us dito sa ating tindahan ni Chabi. Ni Kapan Chabi. Chabi. May message ka ba kay Chabi? Kaya ko pa, Chabi. Pahinga ka pa. Nag-enjoy! May nag-enjoy! Get well soon, Chabi. See you soon. And thank you, Father, for having me again. Ayun. Yan. Opo, for your info po, si Ayan po ay nag-guest na po sa, I think, if not mistaken, season 1 ng Kape at Kampay. At natutuwa kami na nakabalik ka dito and looking forward to be with you again soon. Yes, makapagbalik ko, restaurant na to, from tindahan to coffee shop. Ay, hindi natin alam ang pag-asenso ni Tia B. Chabi, Grabe, di ba? nararamdaman ko nandyan lang siya sa paligid. Kaya mga kape-mates, tuloy-tuloy po ating kwentuhan at maganda yung sabi namin ni Father Danichi, no? Yung mga topics na hindi natin usually pinag-uusapan. Yan. O, nabubuksan natin dito sa ating kwentuhan, no? Amen. Amen. Oh, Father, again, sa ating mga copymates, if meron kayong mga gustong mga topics, Topics! Oh, yes! meron kayong mga gustong topics na aming pag-usapan, please comment down below. Babasahin namin yan at baka yun na yung topic na gusto ninyo ang susunod naming maging episode at issue. Dito sa paborito niyong palatuntunan. Walang iba, maraming salamat sa iyong pagsubaybay dito lang sa Kape At Kampay!